Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. So ito pala ang totoong rason kung bakit suspended si Congressman Kiko Barsaga ng 2 buwan na walang sahod. Ang isa sa mga rason mga kabibig, ang yung pagsusumitin niya ng resolusyon tungkol sa impeachment ni Bongbong Marcos. Doon daw kabibig ang rason kung bakit minadali na isuspenso si Congressman Kiko Barsaga. Kung akala nyo walang kumampi kay Congressman Kiko Barsaga, nako, ang dami nga ang kumampi kay Congressman Kiko Barsaga. Nandun si Congressman Liveste, Congressman Marcoleta, itong si Congressman Elisan Fernando. Nagkomento siya, nag-say no siya sa suspension ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi kasi ni Kiko Barsaga, ito kabibig ha, they said, my statements against President Marcos was unethical, but they never said it was untrue. Tama. Marcos will experience a repeat of history, not just like his father, but also like all the other dictators who came before him. When you steal and kill the people that you are constitutionally mandated to serve, then you will face the retribution of both God and country. Oy, palaban din si Congressman Kiko Barsaga. Hindi siya natitinag kabibig. At talagang lalaban siya hanggang makuha niya ang katarungan na kanyang talagang sinisigaw. Sabi pa ni Senator Kiko Barsaga dito, sabi niya, the president is a traitor to the Filipino people. His crimes will be judged by both God and the country. Ito pa, sabi niya, ako ang daming mga ni Kiko dito, Oo. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, sabi niya dito, ano ba ang mas magbigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Kay kabibig, ano ba ang mabigat na kasalanan? Ang mag-selfie, mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ng isang batang congressman? O ang ginagawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O sa mga ginagawang sistematikong o ang pagsimot ng bilyong-bilyong piso sa kabanang bayan sa pamamagitan ng ghost projects? Anong mas nakakahiya? Anong mas bastos, mga kabibig? Eto ang mga kongresista na nag-say no na hindi dapat ipasuspenso si Congressman Kiko Barsaga. Watch this video. Ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barsaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno?
o at magsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects. Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barzaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension from this august chamber. From Voltaire's philosophy of tolerance and freedom of expression, this line is often quoted, "I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it." The independence of the legislature ensures that members may speak fully, frankly, and fearlessly on matters of public interest. Honorable Barzaga's statements directed at alleged corruption within the government falls within the fullest and most urgent category of political expression. To penalize him for raising concerns on corruption, which the Constitution itself mandates Congress to check, is to subvert the very principle of parliamentary privilege. Mr. Speaker, 2004 pa lang po, andito na po ako bilang Chief of Staff po ng aking ama. Nakita ko po ang mga oposisyon na grabe magtuligsa sa administrasyon. Na sila sa Turo Campo, Lisa Masa, Joel Verador, na talagang magigiting na mga figura ng oposisyon. Pero hindi naman po sila naharap sa mga ethics case, gaano man sila kaanghang magsilita laban sa administrasyon. My dear colleagues, Honorable Barzaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, placed their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barzaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Mga boss, tinutulan natin ang rekomendasyon ng Committee on Ethics na suspindihin si Representative Kiko Barzaga sa loob ng 2 buwan at ito ang dahilan kung bakit. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. Totoo na maraming nasabi, pinahayag at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi aakma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this begs us to question what really is unethical behavior. While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker. But who decides if the mold or what mold is correct? One thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. The committee resolution sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Let us not erode whatever little trust that the public has left for this House. At a time where allegations of massive corruption
has been plaguing our beloved institution. It is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tara na, kamanggagawa. So ano ang iyong komento mga kabibig? 'Di ba? Marami ang nasaktan sa nangyayari ngayon. Marami ang nagbigay ng simpatya kay Congressman Kiko Barzaga. 'Di ba? Sabi dito, huwag namang balat sibuyas ang gobyerno at huwag masyadong allergic sa mga komento ng mga kapwa politiko na nakikita kung ano talaga ang katotohanan. Huwag maging bulag-bulagan sa mga pangyayari. Yan mga kabibig, 'di ba? Mahiya, sabi lang dito ni Leviste, 'di ba? Mahiya naman tayo na inuuna natin ang suspension ni Congressman Barzaga kaysa ating kasamahang iniuugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso sa DPWH na hindi iniimbestigahan ng Kongreso. There you go. Nakakaya ang Kongreso. Mas inuna pa si Barzaga kumpara sa mga kongresista dyan na di umano'y nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso. So it means, ang mga kongresista dyan na bumoto, hindi nila mahal ang sambayan ng Pilipino. Threaten sila kay Kiko Barzaga. Threaten sila na itong si Kiko Barzaga, isang congressman, isang miyaw na congressman, ang posibleng magpabagsak kay Bongbong Marcos. So yun ang rason, kabibig. Sinuspinde si Congressman Kiko Barzaga kasi takot sila na si Barzaga ang pwedeng magpabagsak kay BBM. Dahil sa kanyang mga posting sa social media, mga video sa social media, mga statement niya sa social media na talagang malaking impact ito sa Gen Z. Pinapanood si Barzaga at minahal si Barzaga ng maraming kabataan ngayon. Ginawa ngang idolo si Barzaga kumpara kay kay Sandro Marcos. Sinong may insertions? Sabi ni Zaldico. Si Sandro, magkano? Bilyones ang insertions. Kumpara kay Barzaga, wala. Diba? Tapos ito pang ang ethics and complaint, suspende. Wow. Ganun ba ka very fair ang kongreso ngayon? Yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak 40. Nakakaawa din si Congressman Kiko Barzaga, pero lumalaban pa rin siya. Fight lang siya. Kasi alam niya someday, itong si Marcos sabi dito, President Marcos is too corrupt. There is no more hope for our country. Ito pa, how many people died to bring Marcos Sr. to justice? My punishment is light compared to all their sacrifices. Ito sabi pa niya dito, ang daming mga sabi ni Marcos is a traitor to the Filipino people. His crimes will be judged by both God and the country. Hindi natin alam, baka malapit na yan. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.